Okay, bali, ito, gagawa na naman tayo ng speaker para kahit papaano may content tayo. Atomic na 1.6, D12 lang yan. Okay, ang issue ay umangat yung damper niya. Yan, lahat ng dikit ng damper yan, makikita nyo, nakabuka na. Yan, ngayon, i-repair lang natin yan. Hindi natin papalitan, kundi i-repair lang natin yung nakabuka na damper. Okay, okay. Unang move ay tatanggalin mo na yung dust cap. Need tanggalin yung dust cap para mailalagay yung guide. And then, ayaw kong gumawa na tatapalan lang or lalagyan lang ng rugby kung saan yung part na nakabuka. Ang gagawin natin dyan is totaling ibubuka natin lahat ng damper niya. Tapos saka natin lagyan ng rugby para mas matibay. Kaya kailangan natin tanggalin yung dust cap niya para mailalagay natin yung guide niya. Ayan, kapag natanggal yung dust cap, lalagyan natin ng tanda. Yan, masking tape yan para mamaya pag binalik natin yung dust cap is madali natin sa may sentro. Okay? Yung pinaghiwaan natin, mababalik sa dati. Ayan, kalas na yung dust cap. Ngayon, linis muna. Ayan, kunting linis kunwari. Para matanggal yung dumi. Tapos, maglalagay tayo ng guide. Ang gamit ko dyan is mylar plastic lang. Yan yung galing sa may TV. Yung diffuser ng TV. Okay, pwede naman kayo gumamit ng baraha eh. Baraha, pwede yan. Mas maganda nga yung baraha eh. Pero mylar plastic, pwede naman. Nagawa ko yan, dinodoble ko. Yan. Ngayon, kapag nalagyan na ng guide yan, medyo masikip na siya, iangat nyo. Angat nyo yung damper and then cone pataas. Okay, tapos gamit is rugby lang. Kahit rugby lang, basta maganda yung pagkadikit mo, maganda pag-apply mo, ay matibay yan. And then, rugby lang naman talaga gamit ng mga manufacturer dyan eh. Yan, applyan lang lahat. Makikita nyo, cute ng lagayan ng rugby natin. And then, gumamit kayo ng magandang klaseng rugby. Gamit natin dyan is original na dual yan. Okay? O di kayo gamit kayo ng boostic. Yan, basta yung magandang klase na rugby, huwag yung gumamit ng rugby na yung nabibili nila kung saan-saan. Yung malabnaw, tapos halos hindi kumakapit. Huwag kayong gumamit nun. Akin, ang gamit ko dyan ay dual na original yan. Okay? Applyan natin lahat yan. Para mamaya, pag pinagdikit natin, matibay siya. Okay? Pasensya na kayo. Hindi tayo ganun kagaling mag-voice over sa ganitong klaseng video. Kaya kung magawa ko ng video, ganito, para kahit paano makapagbigay idea tayo sa mga baguhan lang. Basic lang naman to na tutorial sa speaker. And in the same time, may content tayo. Ayan, bago nyo idikit, kung mapapansin nyo, diba, dinidikit ko na siya. Pero bago ko siya dinikit dyan, is patuyuin nyo muna. Mga ilang minutes, sabi natin, maiging siguro mga 10 to 15 minutes eh. Yung tipong tuyong-tuyo na siya. Yung taas-baba niya is tuyong-tuyo na. Hindi ko lang pinakita kanina yan, pinahiram ko yan taas-baba. Ayan, tapos, pag pinagdikit mo, applyan mo siya ulit. Ayan, applyan ko siya yung kanto ng damper and then sa may kanto ng pinagdikitan niya, ina-applyan ko yan para mas matibay siya. Okay? Ayan. Pag nadikitan mo na lahat, tanggalin mo na yung guide. Ganun na kabilis yung pagkuhan dyan. Pagka-repair ng damper. Mas mabilis sana yan kung yung nakabuka lang, yung lalagyan mo lang. Kaso nga lang, hindi pwede para sa akin. Mas maganda na iangat mo ng todo talaga. Para lahat is ma-applyan ulit ng pandikit. Kasi yung pandikit niyan, siguro maaaring na-expire na, lumutong na. Kayon, sa pag sobrang hampas niya, sa sobrang lakas, is umangat siya. Ngayon, kapag na-kompleto na doon sa may baba, sa damper, ibabalik mo siya yung dust cap. Okay? Applyan mo yung dust cap, taas-baba. Yan, ginagawa ko taas-baba yan. Apply mo na sa may una, sa gilid. Yung sealant ang gamit ko na itim Ayan, tapos, madali siya, di ba? Madali siya isintro, yung masking tape, para wala lang nangyari, wala lang nagbago. Ayan, kapag nailapat mo na siya, okay, sentrum lang maigi. Yung tipong pinaghiwaan niya nung una, isisintro mo siya. Pangalawa, or sunod na gagawin, ay papatungan mo na siya ng epoxy na. Ayan, yung epoxy natin gamit yan is Gico. Naubusan ng stock ng Pioneer. Yan, Gico, pwede naman yan. Din yan, anti-heat resistance din naman yan. Ngayon, apply. Haluin nyo na maigi para mas matibay. Pagkatapos haluin maigi, ayun na, applyan mo na yan. Dust cap and then, between dust cap and then, cone niya. Okay? Sensya na kayo, pinapa-fast forward lang natin yung video natin. Basta may paliwanag natin na maayos And then, make sure na na-apply nyo ng maigi ng pandikit Yung tipong wala siyang gap. Ngayon, tanggalin nyo yung guide nyo kanina na paper tape. Ayan, pwede na yan tabunan ng pandikit. Okay, yung tipong walang gap, kasi pag may gap yan, dyan magsisimula yung punit niya. Tatalsik yung dust cap nyo. O, ayan na, kitang-kita nyo naman, Halos wala siyang
pinagbago. Parang kwan lang ulit. Parang yung dating kwan niya, forma niya. Ngayon, ang gagawin ko yan, ititreat ko. Napapansin nyo, yan. Yung pinag-treat natin dyan is yung epoxy rin din na plus 5 na yon. Tapos yung sealant na itim, pinaghalo ko para kulay itim pa rin siya. Tingnan nyo, ang ganda ng kalabasan yan. Okay, pinaghalo ko lang. Kaso nga lang, yung itim, hindi siya totaling matutunaw. May kunting, yung sasabaw siya. Yan, parang sabaw niya. Yan yung pinang-apply ko siya niya pang-treat. Kasi, kung siya, medyo may luma na rin. May luma na rin kun niya. Ano, makikita nyo, ang ganda. Ganda na magiging kalabasan niya. Okay, yung epoxy, tapos yung sealant. Mapapansin nyo, ang ganda na niya. Okay, hanggang dito na lang. Ngayon, subscribe ka na.